Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Dagsana sa mga terminal ang mga babiyahe para sa Pasko at Bagong Taon. Inaasahang darami pa yan sa mga susunod na araw pero ngayon pa lamang punuan na ang maraming biyahe. Hinigpitan na rin ang seguridad sa maraming terminal tulad sa Parañaque na karaniwang dinadagsa ng mga pasahero. Silipin natin ang sitwasyon doon sa live na pagtutok ni Oscar Oida. Oscar. Yes, Mel, Emil, Vicky, kumpara kahapon, higit na mas marami na ngayon ang mga pasahero dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. As of 6 p.m., umabot na raw ang bilang sa mahigit 146,000. Di mapalagay si Aling Merly nang makita namin kanina dito sa may PITX. Wala para alas 9 ng umaga, nandito na siya. Pero mag-aalauna na ng hapon, di pa rin siya nakakakuha ng ticket pasursugon sa December 28. Karamihan daw kasi sa mga biyahe sa araw na yon, fully booked na. Kung sa hirap, mahirap talaga. Kailangan magtiyaga para makauwi. Kasi para sa pamilya. Bakit 28? Kasi yun ano namin bakasyon sa amo ko. Namamasukan po ako. Pero swerte pa rin si Aling Merly pagkat kalaunan ay may nabakante ring upuan. Pagtitiyak naman ng pamunuan ng PITX, may masasakyan at masasakyan pa rin umano ang mga pasaherong dadagsa sa kanilang terminal. Kailangan lang daw talagang magtiyaga sa pagpila. Kasi nga na-estimate na natin to through the years, no? May data naman tayong pinagbasihan. Kaya naman, meron tayong mga additional units on standby kung sakaling kakailanganin to sa isang particular destination. Kasabay niyan, nakipag-usap naman tayo sa DOTR at LTFRB para makapag-issue ng special permits kung kinakailangan, no? Right there and then, para hindi maantala yung mga kababayan natin sa kanilang pagbiyahe. Kumpara kahapon, higit na mas marami ngayon ang mga pasahero dito. Posible nga daw umabot sa 200,000 ang kabuang bilang ngayong araw. Tuloy, siksikan na ang mga waiting area. Siyempre, ganun talaga. Tiis-tiis na. Tiis-tiis. Mahalaga kasi, siyempre, Pasko ngayon, mahalaga magkaisa. All in all, magmula December 20 hanggang January 6, di bababa sa at least 3 million passengers ang inaasahan nating dadaan dito sa PITX. Ngayong hapon, nagsagwa naman ng security inspection dito sa PITX si NCRPO Chief Police Brigadier General Anthony Aberin para matiyak na nasa ayos ang deployment ng mga pulis sa nasabing terminal. Nakita natin, nagagalak tayo na okay naman, ready sila. Yung full deployment ng ating kapulisan ay talagang nagagampanan nila. Sabi nga ni manager, wala pong reported crime incident within the day and the past few days. Dagsa na rin ang mga pasahero sa terminal ng bus sa Dagupan City para sa Kapaskuhan at pagsalubong ng Bagong Taon. Di nalalayo ang sitwasyon sa bus terminal sa Cebu City kung saan unti-unti na rin ang pagdating ng mga bibiyahe. Sa Davao City Overland Transport Terminal naman, mahigpit ang inspeksyon sa mga pasahero at sa mga dalang bagahe. Nagpaalala ang pamunuan ng terminal na mag-iingat sa mga modus. Katong ingon ta nga naatay na intercept nga murag modus nila nga sabayan ang usa ka pasahero kunwari they will pretend nga ilahang kauban then sila ang magdala or magkuha sa bagahe. Samantala, ayon sa NCRPO, kung kinakailangan, handa raw sila magdagdag na mga pulis dito sa PITX lalo't sa mga susunod na araw, inaasahan ng lalong pagdagsa ng mga pasahero. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. At fully booked na rin ang mga biyahe ng barko tulad sa Manila North Port. Sa NAIA naman, nagsisimula ng magdatingan ang mga balikbayan. At nakatutok doon live si Joseph Moro. Joseph. Vicky, dumarami na nga yung mga pasahero sa ating mga pantalan at airport at dito sa NAIA Terminal 3, mga eksena ng reunion ng mga matagal na nagkawalay ang ating nasaksihan. Punong-puno ng pagmamahal ang mga eksena sa airport tuwing ganitong magpapasko. Mga magulang na umuwi galing abroad para sa kahit konting sandali ay makasama ulit nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Isa rito si Jonathan na nagtatrabaho sa Taiwan. Tumago muna ito sa anak na naghihintay sa kanya hanggang
2 beses pa lamang daw na nakakasama ni Jonathan ang 4 na taong gulang na anak simula nang ipanganak ito. Bali, nasa Taiwan na rin ako nung pinanganak siya. Nakita mo naman siya noon? Oo, 1 month, tapos ngayon ulit. Ano pakiramdam? Masaya. Si Lisa taon-taon na pinipiling sa Pilipinas magpasko kahit 17 days lamang ang kanyang bakasyon. Masaya. Kasama mo yung pamilya, siyempre. Kung may mga dumarating, may mga umaalis din tulad ni Mang Boy na out of the country magpapasko dahil ililibre ng anak niyang nasa Macau para doon magbakasyon. Bakasyon sa Macau. Doon ka muna? Sarap naman. Ayon sa MIA, inaasahan nila yung peak o yung pinakamarami ng mga pasahero sa airport sa December 22 ngayong Christmas holiday. Kung may biyahe kayo ngayong Christmas holiday, ang payo ng MIA yung 2 oras bago yung flight nyo. Pag domestic flight, dagdagan nyo na yan ng 1, gawin nyo ng 3. Para naman sa mga international flight, dati 3 lamang before yung flight nyo ang kailangan nyo. Ngayon, 4 na oras na. Pagtitiyak naman ng MIA na repair na ang baggage system at mga aircon para maiwasan ang mga aberya lalo na ngayong peak season. We have not received any reports of breakdowns, no? Okay. Or any issues surrounding the baggage handling systems in all terminals. Sa ngayon, nasa 150,000 ang average na bilang ng mga pasahero araw-araw sa mga airport. Para naman sa buong holiday season, inaasahang papalo sa 4.3 million na mga pasahero ang gagamit ng mga paliparan. Nasa 4.5 million na mga pasahero naman ang inaasahan ng Philippine Ports Authority o PPA sa mga pantalan sa buong bansa hanggang January 5. Sa Manila North Port, sari-sari ang bitbit ng mga uuwi ng probinsya para sa Pasko. Si RJ, iuwi na ang alagang aso sa Palawan kasabay ng kanyang bakasyon doon. Doon na po siya for good. Iuwi ko na po siya. Ayon sa PPA, wala namang kinakansel ang mga biyahe sa mga pantalan sa harap ng pagkakaroon ng low pressure area sa May Mindanao. Tuloy-tuloy pa rin mga biyahe natin sa pantalan. Of course, the suspension is made by announcements by the Philippine Coast Guard. Sa December 22, ang inaasahan din nilang peak. Ayon sa shipping company na bumabiyahe dito, fully booked na ang mga biyahe ng kanilang barko hanggang December 24. Wala namang biyahe sa December 25 at balik operasyon na sila sa 26 ng Disyembre. Vicky, sa mga sandaling ito ay kung makikita nyo wala nang patid yung dating ng ating mga kababayan na babiyahe palabas ng Maynila at December 22 mas lalala pa yan. Ngayon medyo may hirapan na kayo pagpasok pila ng mga sasakyan. Paalala mo ni Vicky, pag domestic flight, yung dating 3 hours yung i-allot, 4 naman para sa mga international flights. Vicky? Sige, maraming salamat sa iyo, Joseph Moro. Nasabat ang mahigit 60 milyong pisong halaga ng shabu sa isang bagahe sa NAIA. Ang dayuhang sospek, nagpakilala umanong estudyante sa Pilipinas. Nakatutok si Marisol Abduraman. Arestado ang babaeng ito sa NAIA Terminal 3 matapos mahulihan ng shabu sa loob mismo ng kanyang luggage. Ayon sa PNP AFC Group, nakita ang droga sa false compartment ng kanyang bag. Hindi siya makikita. Design siya para i-mislead yung inspectors natin. Pero upon closer inspection, at saka sa tulong na rin ng ating mga K9, malalaman talaga na merong laman. Sinek ng ating K9, so nag-positive for drugs. So inopen yung luggage in the presence ng ating drug interdiction task group natin. Nung na-find out na drugs, it was tested. Mahigit 9 na kilong shabu na nagkakahalaga ng 63 million pesos ang nakuha mula sa 33 taong gulang na suspect na isang Zambian national. Nagpakilala raw itong estudyante sa Pilipinas pero unang beses pa lang daw natatakan ang kanyang passport sa bansa. Wala naman siyang school na masabi kung anong school, tapos wala siyang mga reservations o dormitories. Isang hot flight daw ang sinakyan ng suspect galing sa Addis Ababa Airport sa Ethiopia, kaya minanmanan na ng mga otoridad dito sa Pilipinas. Ayon sa PNP AFC Group, hot flight ang tawag sa mga biyaheng sinusubaybayan sa hinalang may drogang dala mula sa bansang pinanggalingan nito. Meron na tayong info from our foreign counterparts. Tapos merong prior information na usually yung mga drugs ay nanggagaling sa gandong destination. Nag-i-initiate na tayo ng behavior surveillance. Inaalam pa kung konektado sa isang drug syndicate ang suspect na wala pang pahayag sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman,
Nakatutok, 24 oras. Walang takas sa paninita ng mga tauhan ng MMDA ang mga inabutang sagabal sa kalsada, tulad ng ilang nagtitinda sa ilalim ng tulay sa bahagi ng Taguig. At dahil apektado ang kanilang kabuhayan, hindi napigilan ng ilang magalit at maging emosyonal. Nakatutok si June Veneracion. Sa bahagi ng C5 Road sa Taguig City, ang sinuyod ng MMDA sa kanilang clearing operations ngayong araw. Pero hindi ito naging madali dahil may mga pumalag na vendor. Pero wala rin sila nagawa, tulad ng mag-asawang ito na nakuha na ng mesa ng clearing team. Pamasko nyo to, sir! Ito pa papasko nyo! Paano yung lamesa ko? Wala kaming dalawang matanda, wala kang pakain sa amin! Kaya ganito lang pipilag kami sa bawal. Hindi naman kami naka-istorbo eh! May mga napaluha na lang, meron ding sobra ang galit. Sir, bakit gano'n? Tumulong kayo! Hindi nyo manadala sa langit sa trabaho nyo! Kayo! Marami-daming problema ng gobyerno na yan. Kami pang mahihirap na trabahong marangal. Yan pang idudulot nila sa amin. Paano pag nagnakaw kami, ano sasabihin sa amin? Maghanap buhay kayo ng marangal. Ngayon na naghanap buhay, huli na parang nagnanakaw. Pero paliwanag ng MMDA, bawal magtinda sa laybay sa ilalim ng tulay dahil para lang ito sa emergency at silungan ng mga rider kapag umuulan. We're not anti-poor. It's just that we have to implement kung ano ang tama. Sa laybay din inabutan ng mga MMDA enforcer ang motorcycle taxi rider na ito na natutulog habang nakasampa sa motorsiklo. Hating gabi pa pala siya pumapasada. Hindi ka naman gaano magtatagal pagka isilong ka naman dito kasi may dahilan ko Pagod din sa biyahe, sir. Naka-idlip lang talaga, ano? Nagilising na lang namin, tapos kung okay na siya, alis na siya. Kung hindi pa, sige, pahinga muna. Pinagbigyan na lang siya ng enforcer. Pero yung mga hindi sapat ang dahilan sa iligal na pagparada, hindi pinalusot. Darating ko lang talaga. Bawal po pumarada dito kahit saglit lang po. Tulay po ito. Hindi namin po kasi alam kasi may lisensya ka. Kung may lisensya ka, alam mo dapat na bawal pumarada sa tulay. Kahit Pasko o Bagong Taon, hindi raw titigil ang MMDA para maibalik ang disiplina sa kalsada. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 oras. Ipinagdiwang ng Mapua University ang nakamit na maagang pamasko ang championship title sa NCAA Season 100 Men's Basketball. 3, 2, 1, light it up! Masayang nagtipon-tipon ang Mapua community para sa symbolic bonfire at fireworks display. Tandayan ang kanilang makasaysayang panalo na tinuldukan ang mahigit 3 dekadang paghihintay ng Mapua Cardinals sa kampyonato. Malaki raw ang pasasalamat ng Mapua University sa kanilang mga atleta. At sa ngayon, mag-enjoy muna ang Mapua sa kanilang tagumpay. Pero tiniyak na paghahandaan ang susunod na NCAA season. Congratulations sa inyo, Mapua University! Mahigit 1 dekada na nakakaraan mula nang magpatayo ang GMA Kapuso Foundation ng mga Kapuso School sa Rizal. Ilang mga kalamidad na rin ang pinagdaanan ng mga eskwelhang ito, kaya hindi na rin maitago ang ilang sira. Ngayong Pasko, isang magandang regalo po ang handog namin sa mga guro at mag-aaral. Mag-isang inaalagaan ni Leticia ang 8 taong gulang na apong si Denden habang nagtatrabaho ang ama. Laking ginhawa raw na may Kapuso School malapit sa kanilang lugar na hindi siya mahihirapan pang ihatid ang apo sa eskwelahan, lalo't may edad na rin siya. Napasalamat po ako sa unang-una sa Panginoong Diyos, pangalawa sa Kapuso, sa GMA Kapuso. Dahil talaga naman ang GMA Kapuso maasahan sa lahat ng bagay. Nagsilbi ring kanlungan ng mga nasasalanta ng bagyo ang ating mga paaralan. Pero may mga Kapuso School din na hindi nakakaligtas sa masamang panahon. Gaya ng Matagbak Elementary School sa Pililya. Kami tinamaan ng bagyong Enteng ay hanggang kalahati po ng pintuan ng
aming GMA building ang inabot ng tubig. Yung mga salamin ay mga nasira at yung mga pintura ay nag-fade na rin. Ang building po ay hindi po natinag. Bagamat nananatiling matibay, bakas na rin ang kalumaan nito. Kaya ngayong Pasko, may regalo tayo sa mga guro at mag-aaral sa Rizal. Dahil sa mga tulong na naipon natin, tayo ay gagawa ng malawakang rehabilitation project dito sa mga Kapuso schools natin sa Rizal. Kabilang sa mga ipapaayos ang mga Kapuso School sa Rodriguez, Tanay at Pililla. Nagbigay din tayo ng give-a-gift bags sa 2,855 na mag-aaral, kabilang na si Dengdeng. May papaayos po ang aming GMA Kapuso building. Talaga pong masayang-masaya po ang lahat. Sa mga nais sumuporta sa aming mga proyekto, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards.